Tapos na ang eleksyon, nabakbak na ang mga campaign posters, naiproklama na rin ang ilan sa mga nanalong kandidato. Pero ang ilan sa atin, pakiramdam nila, talunan pa rin sila. Wala pa ring pagbabago ang kanilang mga buhay hanggat hindi nakahanap ang nawawala nilang mga mahal sa buhay. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. May kapal, sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, si Junard alalang-alala na, umaasang makakatanggap ng magandang balita kung nasaan na ang nawawala niyang ina na si Aling Francisca. Malungkot sir na minsan, alam ko na ako makakatulog. Iisip ko siya. Ang itinampok namin noong isang linggo na si Danny, ang siya raw nawawalang anak ni Clarita na ipinapasa Diyos na lang niya kung mahahanap pa. Diyos mo, nanalig na lang kami sa Panginoon Diyos, nagdadasal na lang kami. Sabi ko, bahala ng Panginoon Diyos. Kung isusuli niya sa atin, salamat tayo. At ang nawawalang anak ni Chona na si Ken Ken, kahawig ng batang kinukupkop ng El Sigaches Village. May namimiss ka ba? Oo. Sino namimiss mo? Mami ko at Rani. Pero nung tinanong namin ang bata kung ano ang kanyang pangalan, Anong pangalan mo ulit? NN. samahan niyo po kami sa isang oras na magkwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon, nakaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sana'y muli kang makapiling. Sana'y muli kang. Noong nakaraang linggo, nakilala natin ang batang si Danny. Naibalik na namin siya sa umampon sa kanya. Pero kung sino ang tunay niyang mga magulang, isa pa ring malaking palaisipan. Nitong nakaraang Martes, naitampok sa aming programa ang kwento ng 12 anyos na si Danny, ang batang kasalukuyang kinukupkop ng tahanang mapagpala. Mahilig maglaro si Danny, kaya naman dahil din sa kanyang paglilibang, napalayo siya sa kanyang tunay na pamilya. Base sa kwento ni Danny, sa Kogyo Antipolo City raw sila nakatira. Karen Ong daw ang pangalan ng kanyang ina na Metro Aid di umano sa Kogyo Market. Samantalang kilala lang niya sa tawag na Ong ang kanyang ama. Agad naming sinubukang tuntunin ang kinaroroonan ng kanyang mga magulang sa paligid ng Kogyo Market. Sinuyod namin ang lugar. Ano pangalan? Danny Ong po ang pangalan nito. Nanay niya Karen Ong. May isang pa na bang nawala yan? Apo. Ano lang yung anak niya daw sinamang pinaligo tapos nawawala. May nagbanggit yan, nilang namin paano yung babae na yun eh. Ano po siya? Ano siya yung medyo payat lang sa babae. Ano po trabaho? Ito yung siya nagwawalis. Anong oras po darating po yun? Alas 8, alas 9 ng Saan po siya pumapwesto, ate? Kaano yan sila dito nagwawalis? Pero sa bandang huli, hindi pa rin kami pinalan. Kasi hinahanap po namin yung magulang Karen Ong po ang pangalan. Karen, Ong. wala ka rin sa mga ganung pangalan. Sa halip, aming natuklasan na meron palang umampun dati kay Danny, si Lolit. Kaya doon namin siya dinala. Subalit kakabit pa rin nito ang malaking palaisipan kung sino at nasaan ang tunay niyang mga magulang. Kinabukasan, pagka-ere namin ang kwento ni Danny, agad na sumugod sa aming tanggapan ang mag-asawa na nagsasabing sila raw ang mga magulang ni Danny. Ang kanilang pangalan, Danilo at Clarita Ong.
Napanood daw ng kanilang kapitbahay na ipinanawagan sa aming programa si Danny. Ayon sa mag-asawa, November 2005 pa raw nung sumama sa kanyang mga kaibigan si Danny na hindi nagpapaalam. Hindi nagpaalam. Sabi ni nanay, dito lang ako maglalaro. Ako, sige. Aba, maya-maya nabalitaan ko, may nakakita sa kanya kasama nga niya, yung mga bata. Sabi ng mga bata, sumama daw sa Kugyo, doon daw natulog. Yung pala, wala na. Kasi nga, taga-Kugyo nga yung mga magulang ng mga bata na yon. Ang sumunod sa kanilang nakarating na balita. Naiwan daw sa jeep. Mabilis daw yung jeep mo na sinakyan nila, nagtalunan daw sila. Ayaw yata't mga alam ni bata. Mula noon, wala na silang narinig tungkol sa anak. Ani ng mag-asawa, tila nasa dugo na raw ni Danny ang hilig nito sa paglalaro at pakikipagkaibigan. Minsan kasi napapalo ko yun kasi matigas nga ang ulo. Yung maglakot siya ng lakot sa alas 10 ng gabi. At tunay ngang Metro 8 ang ina ni Danny, pero hindi sa Kogyo Market, sa halip, sa kahabaan ng Quezon Avenue. Nanay niya nagwawali sa kalsada. Ko yun. Klaring sabi. Nanay ko Karing. Kasi bulol yun hindi madiretso pangalan. Karen daw po sa... Ayun nga, hindi nga madiretso niya. Talaga yun ang palayaw ko. Ang mahigit isang taong pagkakawala ni Danny, nagdulot ng lamat sa pagsasama ng mag-asawang Clarita at Danilo. Tapos yung asawa ko, inaaway ako lagi. Hanapin ko raw, hanapin. Isa maghahanap, lahat na nga pinuntahan ko yung mga DSWD. Wala naman pangalan niya doon. Hindi naman niya masisi ang kabiyak dahil alam niyang miss na nito ang kanilang anak. Siyempre, nalulungkot ako. Hindi ako pakali. Kasi parang, ewan ko ba bakit gano'n ng magulang, pag nawala ng anak. At si Aling Clarita, idinadaan na lang sa pananalangin ang lahat. Diyos, nanalig na lang kami sa Panginoon Diyos, nagdadasal na lang kami. Sabi ko, bahala ng Panginoon Diyos. Kung isusuli niya sa atin, salamat tayo. Hindi na namin pinahaba pa ang pananabik ng mag-asawa. Agad na namin silang dinala sa tanggapan ng tahanang mapagpala kung saan unang dinala si Danny. Pupunta po tayo ngayon sa sa Litex sa Commonwealth. Opo, doon sa umampo sa akin. Mula sa Bagumbong, Caloocan, nagtungo kami sa Kapalaran, Quezon City. Pagdating namin sa lugar, katulad ng inaasahan, nadatnan naming naglalaro ng holen si Danny. Ayun mga sila, anak mo. Ayan na. Hirang bata ka. Saan ka nagpunta? Bakit wala ganon? Ay, naku. Kasi ito na nga, anak ko. Ang tagal-tagal na namin nahanap ka. Ay, uwi ka na. Tati mo, hinahanap ka. Ano ba naman ikaw? Sabi ko sa'yo, huwag kang sasama kahit saan Naglalaba lang ako, nawala ka. Buti na lang, di ka kung saan napunta. Hanap ako ng hanap sa'yo. Kala mo, Makakara-uwi ka? Ang layo-layo, Cavite ba ito? Ha? sama-sama ka sa mga bata. Si Aling Clarita, walang humpay sa paghaplos at pagyakap sa anak na mahigit isang taong nawalay sa kanya. Bumabawi sa mga pagkakataong nalayo ang bata sa kanila. Hirap. Ka na ha? Huwag ka na ulit mag-araw ka ng barbarkada ha? Kita mo may trabaho ako, buti sana kung wala. Hanggang sa nakilala na rin ng mag-asawa ang umampon kay Danny na si Lolet. Kaya magpapasalamat ako sa'yo marami. Yan siya sa atin ng Kaya isang buwan mahigit. Buti pumasayan. Maraming salamat ha. Okay lang, no problem. Ikaw nakatangko. Okay lang yan. Sabi nga ng ilan, ang buhay ng tao, isang malaking laro. Pero para sa batang si Danny, laro din ang muntik nang magdala sa kanya sa kapahamakan. Kaya naman ngayon, ang kanyang mga magulang nangangakong mas magiging mapagmatsyag sa kanyang paglilibang.
Ang pagiging isang ina, ang pinakamasarap daw pero pinakamahirap ding responsibilidad sa mundong ibabaw. Sa aspetong ito, malaki ang pagkukulang ni Chona sa nawawala niyang anak na si Ken Ken. Nagsisimula pa lang ang araw, abala na si Chona sa paglalako ng kanyang mga itinitindang mangga. Ipinagmamalaki niyang hindi raw hinog sa pilit ang kanyang mga paninda. Kahit papano, malakas din naman po. Tiyaga lang para sa pagkain namin araw-araw. Kaya nga kasabihan natin, pag may tiyaga, may nilaga. Katuwang ang kanyang pangalawang asawa na si Bimbo. Sinusuyod ni Chona ang bawat kanto para ialok ang mga ito sa kanilang mga suki. Ngunit hindi katulad ng matatamis niyang paninda. May asim naman sa panlasa ni Chona ang mahigit 1 taon na niyang dinadala. Ang pagkawala ng kanyang 9 na taong gulang na anak na si Ken Ken. Nag-iisip talaga sa kanya kung saan na siya napunta, saan na siya nakarating. Sa kutob namin, darating din ang panahon na uwi rin siya. Pakiramdam ni Chona, minamaso ang kanyang dibdib sa pagkawala ng anak. Hindi lang kasi sa mga lolo't lola lumaki itong si Ken Ken. Special child din siya. Parang isip baby siya pa, yung ano siya. Di ba, mga bata ngayon, 8 years old, 5 years old nga, ano na eh, parang kala mo matanda na. Magsalita siya, parang ano lang yung bata na iiyak. Dito, itong area na to, dito siya, nagkukwentuhan lang kaming mag-ama dito. Tapos nung umalis papa ko, umiyak siya, nagwawala. Ngayon, pinalabas namin, inaaliw-aliw kasi nagwawala. April 2006 nung iluwas ng kanyang lolo si Ken Ken sa Maynila upang magkasama silang mag-ina. Pero dahil sa iba nga lumaki ang kanyang anak, malayo ang loob nito sa kanya. Tapos umalis tatay ko, umalis na siya, iniwan yung anak ko. Eh yung anak ko naman, iyak nang iyak, syempre, hindi pa ako masyadong kilala. So ang ginawa namin, inaaliw-aliw namin siya. Ang inaasahan ni Chona na isang masayang pagkikita sa pagitan nilang mag-ina na uwi sa bangungot. Hanggang sa tumakbo siya. Tumakbo siya, dire-diretso eh. Dire-diretso ang takbo niya hanggang sa hindi na namin siya maabutan. Nung araw din yun, pagkadating, ilang oras lang, nawala na siya. Aminado si Chona, sa salita lang daw siya naging ina ni Ken Ken. Simula kasi nung naghiwalay sila ng una niyang asawa, mga magulang na niya ang umako ng responsibilidad niya bilang ina. Minsan nga, sinisisi ko talaga sarili ko eh, kasi talagang napabayaan ko talaga siya. Mahal ko naman talaga siya eh, pero hindi yung katulad talaga ng nanay ko na mahal talaga siya. Ibig sabihin, ako 90, mama ko 100%. Dahil nais naming muling mabigyan ng pagkakataon si Chona na maipadama kay Ken Ken ang tunay na kahulugan ng isang ina, tutulungan namin siyang hanapin ang kanyang anak. Ayon kay Chona, maputi at may kapayatan si Ken Ken. Singkit daw ang mga mata nito at manipis ang kilay. May pagkangongo rin daw ito kung magsalita. Dagdag pa niya, may malaking peklat daw ito sa kaliwang binti. Sakto naman na sa aming pakikipag-ugnayan sa El Sigaches Village o EGV sa Alabang, nalaman namin na merong bata sa kanilang kustudiya na halos tumutugma sa mga deskripsyong ibinigay ni Chona. Kaya't agad naming binisita ang shelter at dito, personal naming nakita ang tinutukoy nilang bata. At sa aming pagtansya, may pagkakahawig nga ang batang ito sa larawang ibinigay sa amin ni Chona. Pero isang bagay ang nagpapalito sa amin, MM daw at hindi Ken Ken ang kanyang pangalan.
tinanong siya kasi nung concerned citizen kung anong pangalan niya. Ang ibinibigay lang ng bata, So, nung dinala na siya dun sa Reception and Study Center for Children, kinuha na lang yung apelyedong Dalio dun sa family name ng referring party. Ayon sa social worker, 4 na buwan pa lang mula nung itinurn over sa kanilang pangangalaga ng Reception and Study Center for Children o RSCC si MM. At napunan nila, alangan daw para sa kanyang edad ang mga ikinikilos ng bata. Nung nandun siya sa RSCC, he was found out to be mentally challenged. Siya ay batang isip. Hindi siya nakaka-cope doon sa mga activities doon ng mga normal children. Base rin daw sa records ng RSCC, April 9, 2006, nung dalhin ng isang concerned citizen si MM sa kanilang shelter. Napulot siya nung isang empleyado ng Land Bank sa jeep. Nakasakay siya sa jeep, mag-isa siya. Tapos nagtaka yung Mr. Dalio na ito, nagtaka siya bakit nag-iisa yung bata, kinausap niya, pero hindi maintindihan yung sinasabi niya. So ang ginawa, nag-aalala itong concerned citizen na to, kaya ang ginawa niya, dinala niya sa Reception and Study Center for Children yung bata. At sa kanyang pamamalagi roon, itinuturing na nilang isang malaking himala kung makakakuha pa sila ng ibang impormasyon mula sa bata. Anong pangalan mo ulit? MM. Taga saan ka, MM? Taga Manila. Maynila? Saan sa Maynila, alam mo ba? Malayo. May namimiss ka ba? Opo. Sino namimiss mo? Mami o at Daddy. Isang batang nasa pangangalaga ng El Sigaches Village ang may pagkakahawig daw sa nawawalang anak ni Chona na si Ken Ken. Pero ang pangalan ng batang yon, MM. Si Ken Ken at si MM kaya ay iisa. Kasama ang kanyang biyanan, binalikan namin si Chona upang isama sa EGV. Siya lamang kasi ang makapagsasabi kung si MM nga ang nawawala niyang si Ken Ken. At habang nasa daan, hindi napigilan ni Chona ang mapaluha nung ibalita namin ang aming nalalaman. Kung ano man yung hindi ko nagawa sa kanya noon, na nagkukulang ako, mas mahigitan ko pa doon, na talagang hindi ko na siya pakakawalan. Samantala, tahimik naman na inaaliw ni MM ang sarili sa paglalaro. Hindi batid na nakahanda na niyang pawiin ang 1 taong kalungkutan na bumalot sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ito nga. Ito, Ken. Dali na. Dali. Ito nga. Ken. Kaya ka sa ako? Ha? Kinsa man ko? Ha? Kinsa man ko? Ha? Kaya ka sa ako? Ha? Kinsa man ko? Mama? Nako. Mama, balita ka ni Mama. Uli na ka? Ha? Balay? Uli ka balay? Ha? Amo kagikan? Ha? Asa gikan? Nakaw ka? Nako. Oh, nako. Ay, nako. Ay, nako. Saan na ka, anak? Ha? Kinsa man ko? Ha? Kinsa man ko? Mama?
Mami? Ang mga luha ni Chona, senyales na tila nadama na niya ang tunay na kahulugan ng pagiging ina. Dako na? Ha? Oh, dugay ra ka diri? Ha? Iyak mama? Mama, dili na ka naaga? Ha? Dili na ka malaaga? Ha? Dili na ka dagan-dagan, ha? Ha? Takbo-takbo? At ipinakita rin sa amin ni Chona ang palatandaan na kailanman hindi mabubura sa katawan ng kanyang anak. Bago siya iniwan ng papa ko, niligo ko siya. Kasi galing sila sa galing sila sa barko. Niligo ko siya, nakita ko yung piklat niya. Eto. Sabi ko, bakit may sugat ka? Eh, pagkaiwan ko doon, wala to eh. Tapos nung niligo ko siya, bakit may sugat ka? Isang aral ang natutunan ni Chona sa pagkawala ng kanyang anak. Na hindi nagwawakas sa pagsisilang ng sanggol ang pagiging isang ina, kundi may kaakibat itong responsibilidad na dapat gampanan hanggang sa huling hininga ng isang magulang. Bad news! Mahigit isang buwan nang nawawala ang ina ni Junard na si Aling Francisca. Ngunit may good news, sa pamagitan ng panawagan sa aming programa, may nakakilala sa nawawalang matanda. Ganito ang mukha ng bayan ng Novaliches tuwing madaling araw. Tulog ang karamihan ng mga tao, pati kanilang mga paninda. Sa sobrang tahimik ng kapaligiran, pwedeng-pwede kang makipagpatintero sa kalsada. Habang ang lahat hinihele pa ng banayad na hamog, abalang-abala naman na ang mga taong ito, gaya ni Junard, 33 years old. Kada madaling araw kasi ang kasagsagan ng hanap buhay ng mga katulad niyang taga-deliver ng mga dyaryo. Talaga nga namang hindi natutulog ang balita. Maaga sir, 2:30 gising na ako, mga alas 10 dapat dito na ako. Kuya, bali ano pong ginagawa niyo ngayon? Binabalasa ko po sir. Ito po yung bibigay namin sa tindahan. Nakaano na po yan kung ilang piraso. At hindi natatapos sa pagbibilang ng dyaryo ang trabaho ni Junard. Isa-isa rin kasi niya itong idinideliver sa kanyang mga suki sa Bagumbong, Caloocan hanggang sa Mekawayan, Bulacan. Kung tutuusin, isa si Junard sa mga unang nakakaalam ng pinakahuling balita. Pero alam man niya kung sino na ang nangungunang senador ngayon sa bilangan. May isang balita namang huling-huli siya. Ang balita tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ina na si Aling Francisca. 10 araw nang nawawala. Minsan, pagka bumiyahe ako sa madaling araw sa mga gilid ng kalsada, ako baka natutulog doon sa bangketa. Mapapalingon ako lalo pag may nakita akong nakahiga. Kasi sa bayan marami natutulog sa bangketa dyan eh. Minsan, pababagalan ko yung takbo ko kasi baka nagbakasyon, siya yun. Ngunit kahit anong sigasig daw ni Junard sa pagmamatsyag, nangangapa pa rin siya ng impormasyon sa dilim. Wala po siya nung May 6 yung tatay ko, may pinuntahan. Tapos nagpaalam yung nanay ko dun sa apo niya lalaki na susunod sa tatay ko. Eh kaya lang, nung nakauwi na si tatay, si nanay hindi pa nakauwi. Hindi ko nakakita ron. Nabigla na lang si Junard nung nadiskubre niyang hindi pala nagkita ang kanyang mga magulang. Dito na siya agad-agad na naghanap sa kanilang lugar sa Caloocan. Sir, ang pagkakala namin, dito lang silang paikot-ikot. May nakapagsabi niyan sa labas na mga 7, nandiyan na nagtatanong-tanong. Ngunit ilang oras ang lumipas, hindi na niya nakita ni hibla ng buhok ni Aling Francisca. Kadalasan, inaabutan na si Junard ng liwanag sa daan. Hindi lang dahil tinatapos niya ang kanyang trabaho, kundi dahil sinasabay na rin niya ang paghahanap sa nawawala niyang ina. Nagbigay sa barangay, sa mga gilid ng kalsada, sa may Almar, bandang Bagonsina, dito sa may Valenzuela, nagpa-blatter ako dyan sa barangay, saka sa Diparo. At kahit nasa bahay na si Junard at tapos ng kumayod, ang nawawalang ina pa rin ang tila ba naka-imprenta sa kanyang isipan. Nag-aalala sir, takot na
baka kung anong mangyari sa, siyempre, lalo pagkagabi, ano ng mga masamang tao, kaya masagasaan. Malungkot sir na ano. Minsan, alam ko na lang ako makakatulong. Iisipos na alam. Pero wala naman ako magawa, sir. Hindi ko makita. Sa pag-asang matutuldukan na ang pag-aalalang nadarama niya, humingi na ng tulong si Junard sa aming programa. Bukod sa larawang ibinigay niya sa amin, ikwinento rin niya ang mga palatandaan tungkol sa nawawala niyang ina. Ang buhok niyan, may uban siya dito. Kaya lang bagong tina yan, baka wala lang itim. Tapos yung dito sa may paa niya, medyo baloktot yung daliri niya sa dito, sa may dito. Dito na namin sinimulang samahan si Junard at ang kanyang kapatid na si Tessie sa isa na namang araw ng puspusang paghahanap. Dahil may mga jeep sa lugar ni na Junard patungong Novaliches Bayan, nag-aya siyang pumunta roon. Baka raw kasi doon napadpad ang matanda. Habang nagpapaskil si Junard ng mga larawan sa mga poste, tiyempo namang nilapitan kami ng ilang mga tagawalis sa kalsada. Nakaraan kawawa nga po, umiiyak na nga po siya. Nakaupo dyan, ito yun. Oo, yun. Doon nga po matanda sa may tulay, tatluwa sila nandun, baka nandun yun eh. Wala nang inaksayang panahon si na Junard. Ngunit nung nadaanan namin ang tinutukoy nilang tulay, wala roon ang aming hinahanap. Sa puntong ito, ipinakalat na lang ni Junard ang mga natitira pang mga larawan ni Aling Francisca. Para na rin mapabilis ang aming paghahanap, kinagabihan, i-flinash namin sa aming programa ang larawan ni Aling Francisca. At totoo palang may pakpak ang balita. Dahil ilang araw lang matapos naming i-ere ang larawan, nakipag-ugnayan sa amin ang ilang residente ng Barangay Commonwealth sa Quezon City. Positibo nilang tinukoy na nasa kanilang pangangalaga ang ina ni Junard. Nakita ng kaibigan ko nga si Myla na na-PV, yung sa Muling Makapiling. Halatang naging medyo malilimutin na nga si Aling Francisca dahil anya, hindi ang kanyang asawa. Sa halip, si Junard ang hinahanap niya nung araw na siya'y nawala. Nag-apas ako sa ako bata ang asawa kay mamahaw. Wa man ako makatagsugo ko sa asawa, mo ako makatuod sa kunhain. Mo na ka. Ningon ako, Jesus. Pag sige ko baktas na ako naman karsada naman, baktas niyo ko ni pagtulungan ni. Pero yun, kapit pulis. Samantalang ang mga tinutukoy naman niyang pulis, mga barangay tanod pala. Sa kasamaang palad, hindi naintindihan ng mga ito ang mga pinagsasabi ni Aling Francisca. Inihatid siya ng patrol ng Bagong Silang, barangay. Hinatid ng isang babae, tapos ang pagkabanggit kasi ng matanda na siya ay taga barangay Manggahan, kaya dito siya dinala. Noong nakausap namin si Aling Francisca, buong tuwa siyang nagkwento tungkol kay Junard at sa kanilang bahay. Ano man kunong ngalan sa imong anak dito? Junard, Cavite. Ano man kunong kabukian ni Junard sa imong bata ba? Unsa yung mga papel nga baligay? Ano daw kunong itsura sa inyong balay dito sa imong kuyan? Dako, mansyon, nagpayag-payag, o ano? Bumanda ato kay may mansyon. Ano, gamay lang? Ha? Payag-payag lang yun. Very small but terrible. Maliit lang daw yung pa. At pakiwari naman ni Aling Francisca, para bang hindi siya nawawala. Napakamasayahin nga raw nito at palabiro. Panawagan na ikaw, kwaong ka na diri. Naabaro ka, gwapa na ako ilong. Sige na ha. Sige na. Loy, kuha ako diri sa barangay Commonwealth, Loy, para makaulit ko sa ato balay, imo balay. Kaya naman agad na naming sinundo ang abalang-abala pa rin sa pagdidikit ng poster na si Junard para masundunan niya ang kanyang ina.
Pagdating sa plaza ng Commonwealth, malayo pa lang, mabilis pa sa flash report na namataan ni Junard ang kanyang hinahanap. Ciao, bana. Di sa mga paingunay, anong layo? Nanawa ka. Grabe naman pangita sa inyo. Pangit. Baktas ka? Baktas. Ano yung baktas? Maka na layo mo ka to. Meron. Hindi po ko na bata. Sunod na yung pagsiglakaw-lakaw para di mawala. Lakaw, tagapas mo ng kay Bangaon. Ni Banjon na ikaw mo lakaw. Nga, tagapas ko kay si tatay mo kay Bangaon. Nawala may nun po. Grabe na naman pangita. Bisa ka na yung mapaingon. Malakaw pa ka? Di na. Oo, di na. Ayaw na. Para di na mawala. Di na maglaag. Oo. Wapo kayo ka diri. Wapa kayo ka. Oo. Sa lahat ng ito, isang malaking leksyon din ang natutunan ni Aling Francisca. Ngayon, hindi na kailangang magbasa pa ni Junard ng dyaryo para makasagap ng magandang balita dahil ang pinakabagong good news ngayon, isang anak at isang ina na naman ang muling nagkita. Yan ang balitang hindi tayo magsasawang malaman. 221 and still counting. 221 na pong mga nawawalang tao ang ating nahanap at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Asahan pa rin po namin ang inyong mga tulong at dasal upang madagdagan pa ang mga good news na maihahatid natin sa ating mga kababayan. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayan kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala. Mama!